Ganap na nga naging bagyo yung ating binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Silipin natin yan at balikan na rin natin itong Super Typhoon Goring. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Unahin muna natin itong bagong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang hapon, itinaas na nga po sa Tropical Depression category o ganap na nga naging bagyo itong ating binabantayang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 2,325 kilometers east ng Central Luzon. So medyo mataas na po yan, kaya sa ngayon hindi po natin ito nakikitang mag-landfall or tumama sa lupa. If ever pumasok po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, yan po ay makikiraan lamang dito sa kanto ng ating boundary line. Narito ang ensemble forecast ng GFS para sa ating binabantayang bagyo sa labas ng ating PAR. Naasahan po natin na yan ay posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa darating na Wednesday hanggang Thursday. So may possibility po na magsabay or magkaroon tayo ng dalawang bagyo sa loob ng ating PAR kung hindi kaagad makalabas ang bagyong Goring sa ating PAR. Posibleng nasa typhoon category na po yan kapag makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil malayo pa ang babaybayin yan, kaya posible po yan lumakas sa mga susunod pang mga araw. If ever nasa loob na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay tatawagin nating bagyong Hana. Ngayon balikan na natin ang Super Typhoon Goring. Napanatili ng bagyong Goring ang kanyang super typhoon status na may lakas na hangin na nasa 185 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa halos 230 km per hour. Ito pong animation ang nagpapakita ng nakaraang pagkilos ng bagyong Goring. Sa kasalukuyan, yan po ay nandito, offshore, eastern section o silangang bahagi ng Aurora. Pinapakita dito yung pagbaba ng bagyong Goring itong mga nakaraang oras. Pero ngayon, kung mapapansin nyo, nagsisimula na po yung kumilos pa eastward o palayo sa ating landmass o kalupaan. Although lumalayo, yung radius niya na may lawak na 260 kilometers mula sa gitna ay sumasabit po sa malaking bahagi ng Northern Luzon maging dito sa Central Luzon. Dahil po dyan, makakaranas pa rin po tayo ng pabugso-bugsong hangin na may kasamang heavy to intense at kung minsan torrential rains dito po sa ilang bahagi ng Isabela, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Aurora. Magpapatuloy din ang malalakas na pag-ulan dito po sa area ng Cagayan, matitirang bahagi ng Isabela, Aurora, kasama na po dyan ang Quirino, maging dito sa kabundukan ng Cordillera, kasama na rin po dyan ang area ng Abra at Apayao. May mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan pa rin tayong aasahan dito sa Babuyan Group of Islands, Ilocos Region, La Union, kasama na po dyan ang area ng Pangasinan. Dahil naman sa ating habagat or southwest monsoon, patuloy po tayong makakaranas ng maulap na panahon na may kasamang pabugso-bugsong hangin at mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Central Luzon. Kasama po dyan ang area ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at yung konsentrasyon nga ng ating malalakas na pag-ulan ay nandito sa western section ito. Yan po ang mga areas ng Zambales at Bataan. Magpapatuloy din ang mga pag-ulan dulot ng habagat dito sa Metro Manila. Apektado rin ng habagat ang malaking bahagi ng Calabarzon, particularly ang western section ito. Yan po ang area ng Cavite at Batangas. Ramdam din po ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Mimaropa, lalong-lalo na sa hilagang bahagi ng Palawan. At ito pong areas ng Mindoro, nakakaranas po sila dyan ng heavy at kung minsan intense rains. Samantalang posible rin ang mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito sa Bicol Region at western section ng Visayas, maging dito sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, kasama na dyan ang hilagang bahagi ng Mindanao at BARMM. Bukas bahagyang lalayo ang bagyong Goring sa ating landmass o kalupaan. Relatively mababawasan po yung ating mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Pero yung kanyang panglabas na kaulapan or outer rain bands ay sasabit pa rin po dito sa area ng Cagayan, Isabela at Aurora. So posible pa rin po dyan ang maulap na panahon, may pabugso-bugsong hangin at may mga malalakas na pag-ulan. Magiging maulap pa rin ito pong kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Benguet, maging dito sa area ng Abra, Apayao, kasama na rin po dyan ang probinsya ng Ilocos, La Union, Pangasinan, at extreme Northern Luzon. At kung minsan, mararamdaman pa rin natin ang mga pabugso-bugsong hangin na may kasamang scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Magpapatuloy pa rin ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Central Luzon, particularly sa western section nito, ang area ng Zambales at Bataan. May mga pag-ulan at pabugso-bugsong hangin pa rin tayong mararanasan dito sa Metro Manila dahil pa rin sa habagat bukas. Magpapatuloy din ang epekto ng habagat dito po sa Bicol Region, Calabarzon, lalong-lalo na sa western section nito, ang area ng Cavite at Batangas, maging sa malaking bahagi ng Mimaropa, particularly sa northern parts ng Palawan at ito pong area ng Mindoro.
May mga pag-ulan din tayong aasahan dulot ng habagat dito po sa area ng Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Again, mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan dulot itong bagyong Guring at ang ating habagat at southwest monsoon. At bakit pa natin pinapansin pa itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility? Napakalayo naman po niyan at hindi naman maglalandfall. Again, nabanggit natin dati, ito pong bagyo sa labas ng ating PAR at yung ating tinatawag na monsoon gyre ay may kinalaman sa pagkilos nitong bagyong Guring. At kung magsabay po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang dalawang bagyo na ito, sa kasalukuyan nga hinihila ng bagyong Guring yung ating habagat or southwest monsoon. Kapag nakalabas po yan, bahagya lang hihina yung ating habagat pero sasaluyin agad yan or ito naman pong bagyo sa labas na posibleng maging bagyong Hana ang magpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon. Kaya ito po ay pinagtutuunan din natin ng pansin. Although sa ngayon hindi natin inaasahan maglandfall itong posibleng maging bagyong Hana, magkakaroon pa rin po yan ng indirect effects sa ating bansa sa paghila nito o pagpapalakas ng habagat sa susunod na linggo. Bukas nabayanan po muli ang ating update para dito sa dalawang bagyo sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.